Ika-siyam na kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi ni Jeyok na nahihirapan dahil sa hawak ni Master Gui Myeondok ang braso nito na kung ang demonic blood pill daw ay ginawa ng maramihan, ang buong gitnang kapatagan ay nahulog na sa kamay ng demonyong kulto. Ganyan daw ang banta ng sikretong tableta ng demonyong kulto. Sinabi pa niya habang hawak pa rin ng mahigpit ang kamay nito na alam daw niya kaagad ito nang makita niya ang tableta. Kung pagsasamahin daw nila ang demonic blood pill at untraceable poison, makikita ang mga pill na wika pa niya na ito daw ay magdadala ng malaking pagkakaiba sa kasalukuyang estado ng Murim. Pagkatapos na sa wakas ay magtagumpay daw ang kanilang plano. Gumawa daw sila ng mga katulad at ikinalat ang mga ito sa gitnang kapatagan. Sinabi pa niya na hindi daw sila naging mapili sa mga bibili. Ibinigay daw nila ito sa lahat, mula sa mga martial masters hanggang sa mga bata. Sa tingin daw niya ay isa sa kanila si Sword Master Demon. Yang Jagang father of Snake Group's assistant teacher Yang Junghyuk. Nagulat si Master Gui Myeondok at ang unang pumasok sa isip niya ay sinambung mae nang marinig niya ang sinabi nito ng mga bata. Habang hawak pa rin niya ang braso ni Jeyok ay galit na sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na may ideya daw ba siya kung anong klaseng kaguluhan ang naidulot ng kanyang kasakiman sa Murim. Makikita ang berdeng usok na unti-unting pumapasok sa kwarto. Pagkatapos ay binitawan na niya ang braso ni Jeyok at biglang napayuko si Master Gui Myeondok. Na sinasabi sa kanya ni Jeyok na naalala pa daw niya ang panahon na kung saan ang lahat ng mga elder ay namatay sa lugar na ito. Sinabi ni Master Gui Myeondok na ang kanya daw paningin. Sinabi pa sa kanya ni Jeyok na ito daw ang soul impounding mist, ang bago niyang imbento na poison na palihim niyang ginawa. Nakaluhod na si Master Gui Myeondok na tinitingnan ni Jeyok. Nakangisi na nakatingin sa kanya na sinasabi pa nito na maliban kung mayroon daw siyang antidotes. Sinabi pa ni Jeyok sa kanya na kahit siya pa daw ang tunay na Gui Myeondok hindi niya daw ito kakayanin. Naglakad pa palapit sa kanya si Jeyok na tinitigan ng may pangmamaliit na sinabi nito sa kanya na napakatanga daw talaga niya. Dapat daw ay hindi na siya nagpakita at nanatili na lang parang isang patay na tao. Sinabi pa ni Jeyok habang nakaluhod pa rin si Master Gui Myeondok na bakit daw siya ay nagpakita pa sa kanya, hindi na sana daw niya siya mapapatay ng 2 beses. Sinabi pa ni Master Gui Myeondok sa kanya na pagkatapos daw mamatay ng kanilang ama, at kahit na ang kanyang ina na may sakit ay namatay din, ang tanging tao sa pamilyang ito na tumanggap daw sa kanya bilang miyembro ng pamilya ay siya. Malungkot pa na sinabi ni Master Gui Myeondok na ngunit bakit daw niya siya pinalayas. Humalakhak ng sobra na humawak pa sa kanyang muka na sinabi ni Jeyok sa kanya na sino daw nagsabi sa kanya na tinanggap niya siya bilang isang miyembro ng pamilya. Habang hawak ang ulo niya ay tumingin ito kay Master Gui Myeondok na sinasabi na kung nagpapatawa daw ba siya. Sinabi pa niya na kinasusuklaman daw niya ito noong sandaling una pa lang niyang nakita siya. Nanlisik ang mata at tumingin siya na sinabi pa na ang kanyang maruming ina na kung saan ay dinala daw sila ng kanilang ama sa sarili nitong kagustuhan. Ang mismong katotohanan sobrang sakit ng nararamdaman daw niya ay hindi niya nakaya. Ang dahilan kung bakit daw niya ito kinuha ay dahil may talentado siya. Lumapit daw siya sa kanya upang para magamit iyon. Sinabi pa niya na ang pagpanaw daw ng kanilang ama bago siya pumili ng tagapagmana ay isang pagkakataon para sa kanya, ang pangalawang anak. Para maging ulo ng pamilya. Kinailangan pa daw niyang patayin ang lahat ng kanilang mga kapatid. Sinasabi niya ito habang may kakaibang ngiti sa kanyang muka. Sumuka na din siya ng dugo dahil sa usok na may lason at sinasabi pa niya na aso lang daw siya na dapat mamatay. May kinuha sa manggas ng damit si Jeyok na sinabi pa na ang antidotes daw ay nawala na ng bisa habang siya ay nagsasalita. Kung ang antidotes daw ay hindi niya makain, itinaas ang birding pill at ngumisi ng kakaiba na sinabi pa niya na ang organs daw niya ay masusunog katulad ng kay Master Gui Myeondok at siya ay mamamatay. Habang hawak ang pill ay nagulat si Jeyok ng isang mabilis na enerhiya ang tumama sa pill na ikinabasag nito. Sinabi pa ni Jeyok na nakatingin kay Master Gui Myeondok na gumamit ng ray gun na bastardo daw siya. Bakit daw siya ay hindi nalalason? Iniangat ang ulo na sinabi ni Master Gui Myeondok na ang poison daw na ginawa niya ay talaga namang malakas, ngunit makikita ang case center ni Master Gui Myeondok na naglabas ng enerhiya na sinasabi nito na walang lason daw ang anumang makakaapekto sa kanya.
Dahil daw yon sa untraceable poison na pinakain niya sa kanya noong nagdaan. Nagulat at hindi makapaniwala si Jaehyuk at sinabi nito na kinontra daw ba nito ang lason sa pamamagitan din ng lason. Ito daw ay isang kalokohan. Pinagpapawisan si Jaehyuk na naiinis na sinasabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na alam daw naman niya na sinusubukan niya siyang patayin noong bata pa siya, pero ang hindi daw niya alam na galit siya sa kanya sagad hanggang buto. Naglabas ng enerhiya at lumiwanag ang mga mata at isinuot na ang maskara na sinabi niya kay Jaehyuk na pagkatapos daw ng nangyari noon, simula daw ngayon hindi na daw niya siya ituturing na kapatid bilang sa pangalang si Chantang. Ngunit bilang si Gui Myeondok ay bibigyan pa daw niya ito ng huling pagkakataon para mabuhay. Makikita ang mga pil na bumabagsak sa mapa. Sinabi pa ni Master Gui Myeondok na sa tingin daw niya ay hindi siya naniniwala na ang key-point exploding pill na kumalat na sa murim ay ikinalat niyang mag-isa. Sinabi pa niya habang lumalakas ang enerhiya na kanyang inilalabas na kaharap si Jaehyuk na dapat daw ay mayroong tao sa likod ng lahat ng ito na kumokontrol sa pamilyang Tang. Inangat na ni Master Gui Myeondok ang kanyang kamay na mayroong enerhiya na sinasabi niya na ngayon daw ay mas mabuti pang sabihin na ni Jaehyuk ang kasagutan sa tinatanong niya. Dahil daw gamit ang kanyang inner ki, ay kaya niyang kontrolin ang bloodstream para makagawa ng lason sa kanyang katawan upang umikot ito ng mabilis. Sinasabi niya ito habang inaangat si Jaehyuk sa ere. Nahihirapan sa pagsasalita sa higpit ng enerhiya sa liig ni Jaehyuk na sinasabi na siya daw ang nag-iisang tao na kayang baguhin ang mundo. Kahit na daw siya ay hindi magmadali, nagulat si Master Gui Myeondok nang may maramdaman siya habang sinasabi ni Jaehyuk na ang tao daw na iyon ay si. At isang mabilis na sanga na may balot na enerhiya ang tumama sa ulo ni Jaehyuk na agad na pumuti ang mga mata. Nagulat si Master Gui Myeondok at mabilis niya itong binitawan na sinasabi niya sa kanyang isip na ito daw ay isang pellet projecting divine arts. Pagkatapos ay mabilis na tumingala sa itaas at gumamit ng reverse transition na malakas na enerhiya ang bumasag sa bubong ng gusali diretso sa langit. Mabilis na tumalon sa ginawa niyang butas at tumayo sa gilid at pinalawak ang kanyang nasasakupan na hangganan na nakikita. Pagkatapos niyang gawin makikita ang napakalayong kislap ng liwanag na sinasabi ni Master Gui Myeondok sa kanyang isipan na halos nasa higit sa 8 kilometro, ngunit tinamaan daw niya si Jaehyuk ng tumpak sa ulo. At makikita ang napakalayong sinag sa kabundukan. Si Jaehyuk na head ng pamilyang Tang ay nakahandusay na nakadapa sa sahig at wala ng buhay. Sinabi pa sa isip ni Master Gui Myeondok na ang kapangyarihang nagtatago sa likod ng pamilyang Tang ay maaaring mas malakas kaysa sa inaasahan daw niya. Mabilis na tumatakbo palapit sa pinangyarihan ng pagsabog ang mga alagad ng Tang na sinasabi na ano daw ang nangyayari. Ang alam lang daw niya ay may narinig siyang pagasabog gusali. Mabilis na dumating sa harap ng gusali ang mga alagad ng Tang na tinitingnan ang anino ni Master Gui Myeondok. Itinuro ng isang tao si Master Gui Myeondok na sinasabi na may tao daw doon sa itaas ng bubong. Magmadali daw silang habulin ang nanghihimasok. Huwag daw nilang hayaang makatakas ng buhay. Nakatayo lang na pinagmamasdan ni Master Gui Myeondok ang mga tao na sinasabi niya na sa tingin niya na kailangan daw muna niyang unang linisin ang ginawa niyang kalat sa lugar na ito. Lumipat ang eksena kung saan ay umaga na at sa kabundukan ay may nangyayaring labanan. Sinasabi ni Jae Galmi na bakit daw kailangan pa nilang labanan ang bandido ng Green Forest ngayon. Nagpapaikot ng kanyang sandatan at sako na sinabi ni Kalbo na wala daw silang oras para dito. Kailangan daw nilang mahanap ang taong tinatawag na ash tree o kung anong tawag daw sa taong iyon na kung ashtray. Sinabi naman ni Moyongbo habang hinaharang ang mga atake ng mga bandido na kung hindi daw nila papansinin ang mga berdeng bandido na nanghaharas sa mga sibilyan, paano daw nila matatawag na matuwid ang kanilang mga sarili. Habang masayang hinaharangan din ng batang pulubi ang mga pag-atake ng mga bandido na sinasabi niya kay Moyongbo na siya daw talaga ay ang kaibigan ng batang bayani. Hinihagis ni Yonryong ang kanyang mga kunay at sinasabi nito na napakarami daw nilang kalaban. Mag-ingat daw sila upang hindi masaktan. Nakatayo sa sanga ng puno na sinabi sa isip ni Blade Master, habang nakikipaglaban sa mga bandido ang mga bata na medyo coordinated daw ang mga ito para sa mga bata na ibang-iba sa mga tuntunin ng background at kasanayan. Tinuruan daw talaga sila ng mabuti ni Teacher Gui Myeondok.
Sinabi pa niya sa kanyang isip na gayunpaman, hindi tulad ng mga ordinaryong bandido ng berdeng kagubatan, ang kilusan ng grupong ito ay lubos na magkakasabay. Ito ay katulad ng kung paano nagmamartsa ang mga sinanay na sundalo sa larangan ng labanan. Ito daw ay patuloy na pagkaladkad sa labanan. Seryosong nakatingin sa mga ginagawa ng bandido si Blade Master. Ang mga bandido ay gumagawang kanilang pagkasunod-sunod ng kanilang gagawing pag-atake kung saan may isang tao na naggagabay sa kanila na nakapatong sa malaking bato na iginawagayway ang pulang bandera. Nakangiti na sinasabi sa kanyang isip ni Blade Master na kung gusto daw ng mga bata na mabilis na tapusin ang labanan, ang kailangan daw nilang unahin ay ang gumagabay na lalaking may hawak na bandera. Sinabi pa niya na gusto daw niyang malaman kung sino sa kanila ang unang makakapansin dito. Naiinis na sinabi sa isip ni na Jegalmi at Moyongbo na ito daw ay kakaiba. Sila daw ay ang pinakamahuhusay na second-rate na martial artist. Pero bakit daw ang tagal nila itong matalo? Makikita na iinis na rin si Kalbo. Sinuntok ang bandido na sinabi naman ni Yomujin, habang ang muka nito ay walang kagana-gana na sinasabi niya na siya daw ay nagsisimula ng maboring. Pinagpapawisan si Yun Ryong na sinabi na sa ganitong sitwasyon sila daw ay ang unang mapapagod. Nagulat si Hegalmi nang mapansin niya ang tao na gumagabay sa mga bandido habang nakaharap siya sa maraming kalaban. Itinuro at isinigaw ni Hegalmi na sinasabi niya yun yung lalaki daw ang naggagabay sa mga Green Forest Bandits. Ito raw ang una nilang atakehin. Mabilis na kumilos sina Moyongbo at Yomujin na nilampasan ang mga bandido na ikinagulat ng mga ito. Malapit na sina Moyongbo at Yomujin sa lalaking tagagabay na makikita na ito ay nagugulat. Pinagpapawisan na umihip ng malakas sa flauta, dahilan ng pagkaalerto ng lalaking ito sa kanyang narinig. Mabilis na tumakbo pagkatapos ay nakarating sa kuweba na malakas na sinasabi sa taong nakahiga na nagkaroon daw sila ng problema. Tumugon ang taong nakahiga na ano daw yon. Sinabi sa kanya ng lalaki na narinig daw niya ang tunog ng alarming flute. Sa tingin daw niya ay may mga tao na sinalakay sila. Nakatalikod ang lalaking ito na sinasabi na wala na daw ba sila sa katinuan. Kinuha ang maskara at isinuot sa kanyang muka na sinasabi na gusto daw niyang makita ang muka ng tarantadong iyon na malakas ang loob na gisingin daw siya na si Jiang Wong. At dito na po nagtatapos ang ika-siyam na kabanata.